Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang isang magandang panalangin ay dapat magsabi, "Sambahin ang ngalan mo." Ano ang ibig sabihin nito? Sa huling podcast natin, pinag-usapan natin ang panahon kung kailan tinuruan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod kung paano manalangin. Ngayon, pag-uusapan natin ang sikat ngunit madalas na hindi nabibigyang pansin na unang linya ng modelo ng panalangin ni Jesus mula sa aklat ni Lucas. Bakit mahalagang ipanalangin ang pangalan ng Diyos? Hindi lang ito isang relihiyosong kaugalian o simpleng tanda ng paggalang. May mas malalim itong kahulugan. Ibig nitong sabihin, Ama, naway igalang ang iyong pangalan. Ito rin ang nagpapakita ng isa sa pinakamahalagang hangarin ng ating mga puso. Kamusta kayong lahat? Ito ang podcast na patuloy na pagkatok. Ako si Scott Ila at ako ang Executive Director ng Logos Answers at ang Missionary in Residence sa Woodstock Church of Christ sa Atlanta, Georgia. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kung sila'y kakatok, bubuksan para sa kanila ang pinto. At sa podcast na ito, kami ay kumakatok ng walang tigil at walang pag-aalinlangan habang sinusubukan naming tuklasin ang katotohanan tungkol sa Diyos na may likha at ang hinirang anak ng Diyos na si Jesus at ang kanilang kanasiyahang salita na matatagpuan sa Biblia. Ang pangalan ng isang tao ay ang kanyang reputasyon. Kapag pumasok ka sa isang aklatan at nakita mo ang mga istante na puno ng mga libro, ang una mong makikita ay ang pamagat sa likod ng mga ito. Asahan mong ang pamagat ng libro ay wasto at tumutukoy sa nilalaman nito. Kung ang pamagat ng libro ay diksyonaryo, inaasahan mong ito ay naglalaman ng talaan ng mga salita at kahulugan nito. Ganito rin ang mga tao. Kapag narinig natin ang pangalan ng isang tao, hindi lang natin sila tinutukoy, kundi nagkakaroon din tayo ng kaisipan patungkol sa kanilang reputasyon, kung ano sila, kung ano ang kanilang ugali, at kung paano sila nakakaapekto sa atin. Ganito rin ang kadalasang ideya sa Biblia kapag tinutukoy ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay ang kanyang reputasyon at autoridad. Kapag binanggit ng mga tao ang pangalan ng Diyos, dapat ay may tamang larawan sila sa kanilang isipan kung sino ang Diyos at kung ano siya. Mas partikular, ang Diyos ay dapat igalang. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod nang tanungin nila kung paano manalangin, kapag kayo'y nananalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang pangalan ng Diyos ay espesyal. Ang personal na pangalan niya sa Hebreo ay Yahweh, na malamang ay nangangahulugang ako ang ako nga. Kaya kahit ang kanyang personal na pangalan ay nagbibigay diin sa isa sa kanyang natatanging katangian, ang kanyang pagiging walang simula. Walang lumikha sa Diyos, siya ay laging naroroon. Ngunit higit pa rito, espesyal ang kanyang pangalan dahil sa kung sino siya at kung ano ang kanyang kinakatawan. Siya ang maylalang ng langit at lupa at ng lahat ng naroroon. Ang kanyang likas na katangian ay pagiging mapagpala at mahabagin, hindi madaling magalit at dakila sa katapatan. Sa modelo ng panalangin ni Jesus, ipinapahayag niya ang ideya na ang Diyos ay dapat magkaroon ng reputasyong karapat-dapat sa kanyang karakter. Dapat magkaroon ang Diyos ng isang reputasyong espesyal at isang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Sa kasamaang palad, hindi ito palaging nangyayari. Ang pangalan ng Diyos ay maaaring masira at lapastanganin. Maaaring gamitin ng mga tao ang pangalan ng Diyos nang walang respeto sa kanilang pananalita. Ang iba'y maaaring tahasang kutyain ng Diyos. Ngunit ang pinakamadalas na problema ay ang mga taong ganap na binabaliwala ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. Wala silang takot sa pangalan ng Diyos. Gayunpaman, may mas nakababahalang paraan kung paano nalalapastangan ang pangalan ng Diyos. Nalalapastangan ito kapag ang mga tao ay nagsusuot ng kanyang pangalan
ngunit hindi namumuhay sa paraang nagpapakita ng kanyang karakter sa kanilang buhay. Maaari nilang sabihin na sila'y sumusunod sa Diyos, ngunit hindi nila iginagalang ang kanyang mga katuruan. Maaaring tawagin nila ang kanilang sarili na Kristiyano, ngunit hindi sila kumikilos tulad ni Kristo. Isa sa 10 utos na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel ay, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang utos na ito ay maaaring tumukoy sa hindi pagsasabi ng pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan o may pamumusong. Gayunpaman, ang pangunahing ideya ay maaring huwag mong dalhin o huwag mong pasanin ang pangalan ni Yahweh ng walang kabuluhan. Sa madaling salita, ayaw ng Diyos na may magpakilala na konektado sa Kanya at sa Kanyang pangalan, maliban kung layunin nilang maging banal tulad niya at ipakita siya sa kanilang mga buhay. Hindi dahil sinabi ng isang tao na sila'y tagasunod ng Diyos ay nangangahulugan ng kanilang pinaparangalan ang Kanyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos ay banal at natatangi. Ang mga nagdadala ng Kanyang pangalan ay kailangang magkaroon ng parehong layunin sa kanilang buhay. Dapat nilang pagsikapan na maging banal at naiiba sa iba. Dapat nilang ipakita ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Kailangan nilang mag-ingat na huwag hilahin pababa ang pangalan ng Diyos sa putikan. Maaaring ito ba ang pangunahing ideya na nasa isip ni Jesus nang sinabi niya, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo? Posible. Bagamat maaaring may isa pang ideya na nais ipahiwatig ni Jesus. Ang mga propetang nauna kay Jesus ay umaasa sa panahon kung kailan hindi nalalapastanganin ng bayan ng Diyos ang kanyang pangalan. Sa loob ng daan-daang taon, kinilala ng bansang Israel ang kanilang sarili bilang mga tagasunod ng Diyos, ngunit paulit-ulit nilang tinalikuran siya sa pamamagitan ng pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Dahil dito, ipinahintulot ng Diyos na sila'y mapailalim sa pamamahala ng iba't ibang bansa hanggang sa dumating ang panahon na bubuksan niya ang kanyang kaharian para sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang pinahiran na anak. Kapag nangyari iyon, magtatagumpay ang Diyos at ang kanyang pangalan ay pararangalan. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Ezekiel, ang aking banal na pangalan ay ipapakilala ko sa gitna ng aking bayang Israel, at hindi ko papahintulutang lapastanganin pa ang aking banal na pangalan at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang banal sa Israel. Nang ang Diyos ay nagkatawang tao bilang si Jesus, dumating na ang panahon upang muling gawing espesyal ang pangalan ng Diyos. Babaguhin niya ang mundo at si Jesus ang magpapasimula ng bagong panahon sa lupa. Maraming tao mula sa iba't ibang bansa ang pararangal sa pangalan ng Diyos, ngunit ngayon, ito'y sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Mayroon pa ring maraming tao sa mundo ngayon na hindi gumagalang sa pangalan ng Diyos. Ibig bang sabihin nito ay nabigo ang mga pangako ng mga sinaunang propeta at ang mga panalangin ng mga tagasunod ni Jesus? Hindi, dahil darating pa rin ang araw kung kailan ang pangalan ng Diyos ay pararangalan ng bawat dila, bawat tao, at bawat bansa. Sinulat ni Apostol Pablo ang mga salitang ito sa iglesia sa Filipos, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa, at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Nang sinabi ni Jesus, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, ipinapahayag niya ang hangaring ang lahat ng tao sa bawat sulok ng mundo ay kilalanin ang pangalan ng Diyos at ang kanyang mga gawa sa sanlibutan. Ang paggalang sa pangalan ng Diyos ay nangangahulugang ang mundo ay nagbibigay ng parangal sa kanyang reputasyon, kanyang karakter, at kanyang autoridad.
Dapat itong maging isa sa mga pangunahing layunin natin bilang mga tagasunod ni Jesus. Dapat nating hangarin na parangalan ng Diyos sa ating mga buhay at hangarin din nating gawin ito ng iba pang tao sa buong mundo kasama natin. Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa araling ito o sa anumang paksa sa Biblia? Huwag kang mahihiyang magkomento o makipag-ugnayan sa amin. Ang mga susunod naming episode ay tatalakayin ang bawat bahagi ng panalangin ng Panginoon. Sa mga susunod, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng manalangin ng dumating nawa ang iyong kaharian. Sana magkita-kita tayo roon.